Isa pa rin sa malaking hamon sa bansa ay ang jail congestion o ang pagsisiksikan ng mga person deprived of liberty o PDLs sa mga kulungan o preso. Bukod sa araw-araw na hamong kinaharap ay malaking banta din sa kalusugan ang nagbabadya sa kanila. Ayon sa Department of Health, dahil sa siksikang mga kulungan, mataas ang kaso ng mga respiratory tract illness, sakit sa balat, skin allergies at iba pang mga nakakahawang sakit. Kaakibat rin nito ang mga epekto sa mental na kalusugan. Ito ang mga suliranin na nais tugunan ng pamahalaan kaugnay ng kamakailang pinirmahan na isang Joint Administrative Order o JAO na magtitiyak ng proteksyon sa kalusugan ng mga PDLs. Pinangunahan ito ng DOH sa pakikipagtulungan sa Bureau of Corrections, Department of Justice, Bureau of Jail Management and Penology, Department of the Interior and Local Government at PhilHealth. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. This is our guiding principle to the attainment of universal health care. This policy aims to establish a health protective and health promotive environment for individuals in detention to set up a responsive health system for those who have been deprived of liberty. Ang JAO na ito ay ang magiging pambansang polisiya ng mga detention at custodial facilities pagdating sa pagtugon sa suliranin sa kalusugan ng mga PDLs. Maganda ngayon nakasulat sa papel at dahil tayo ay part ng isang bureaucracia, napaka-importante na may sinusunod na pag sinabing ito ang mga standards, sabay-sabay natin gagawin ito. At ang standards na ito ay manggagaling sa Department of Health para pag sinabi namin na meron tayong abisong pangkalusugan, hindi lang ito call to action pero meron talagang mga specific na instructions na pwedeng tignan ng ating Bureau of Corrections and Bureau of Jail Management and Penology. Sa ilalim nito, magkakaroon ng mga accredited na primary at special healthcare services sa mga kulungan. Pagtitiyak pa ng DOH, masisiguro rin na agarang madadala sa ospital ang mga PDLs na may sakit dahil inuutusan ng JAO na ito na magkaroon ng kasunduan at polisiya sa pagitan ng LGU, mga hospital at mga detention centers. Dagdag pa rito, magkakaroon na rin ng benepisyo ang mga PDL mula sa PhilHealth. This framework guarantees that all detained persons are included in our National Health Insurance Program. Ibig sabihin, magkakaroon ng access ang mga PDL sa mga programa at serbisyong pangkalusugan ng PhilHealth. Isang pangunahing hakbang din umano ang JAO na ito para magkaroon ng Trust Fund for Health para sa mga kinakailangang pondohang mga programa at serbisyo sa hinaharap. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network.